Attorney Chico, tuwing ano na lang po, laging pagbubukas na pagkakatapos ng SONA, laging nabubuhay pang usapin ng charter change. Bakit po ganun? Well, unang-una sa lahat, gigil sila talaga sa charter change because at the end of the day, sabihin mo man piecemeal yan at hindi overhaul, opportunity sa kanila yan para mabago yung mga ilang provision na sa tingin ko lang naman sa kakatulong sa kanila. Ika nga mas makakapagpalawig ng kanilang hindi lamang termino, pati kanilang mga interest. And that has always been a recurring theme. Kasi sa totoo lang po, kung ako pong tatanungin ninyo, relatively young pa ang ating constitution. Hindi pa ho yan matanda, bata pa ho yan. Sa ibang bansa, it would really take them a while for them to even entertain introducing amendment. Dito sa Pilipinas, nakita nyo naman ang nangyayari. Nung araw pa yan, nakakasampung taon pa lang, gusto na nilang i-amend. Ayun ang problema, di ho ba? Ang problema naman sa Pilipinas talaga, sa totoo lang ho, korupsyon. Di kung wala hong korupsyon, di sana ho, hindi na natin kailangan problemahin pa yung mga nabalangkas na batas na ho yan, hindi po ba? Oh, the So that attorney, has been the problem parang sinasabi niyo po, wag muna itong kalikutin. Ay, oo, kung ako tatanungin mo, hindi naman yan ang resulta, ang solusyon. Kasi ang nakakatakot dyan, pag binuksan mo yan, parang Pandora's box yan eh. So ang mangyayari ho dyan, yung sinasabi natin na mga economic provisions lang, naalala nyo nung last time, o ito yung forthwith lang. Yung mga problema sa interpretation, nandiyan ang Korte Suprema. At sa bandang huli ho, ay hindi natin dapat po problemahin yan. Yung mga economic provision, if we have a sound Sorry po. Sasakay na ba kayo? Pasakay. hindi pa naman, if we have a sound economic environment, walang corruption and people in government are doing the right thing, hindi mo naman kailangan baguhin yan, di ho ba? So yun ang nagiging problema natin kasi hindi maayos yung ating sistema, tapos magpapalit na naman ng batas. Lintik sila. Wala nga silang ginawa kundi gumawa na lang ng batas, di ho ba? Ngayon po, sa pagkakadami-dami, yung iba mga batas, panukalang batas pa lang, akala mo batas na. Akala makakaangat na sa buhay ni Juan de la Cruz, katulad doon ng Well, mga... exactly po. Ayun As pala, I said po, yung pala, copy-paste lang nung nakaraang kongreso. Ay, totoo. Kagaya nga ho ng sinasabi ko, sa totoo lang, marami naman ho tayong pwedeng gawin ho para ayusin ang sistema. Una-una, governance has to be transparent, has to be clean. Yung mga batas natin, hindi na nga natin mapatupad, madami yan. Isang issue pa nga ho natin, yung unfunded mandate. Alam niyo ba, ang dami nilang binapasang batas, walang pondo, kailangan kukunin palagi sa PAGCOR, limited lang ang pera ng PAGCOR, ng PCSO. So ang dami mga institutional reforms that could be done without touching on the Constitution. Kasi ang problema, yung danger ho kasi na baka gamitin nila sa maling paraan. Yun ang nakakatakot dyan. Lagi nila sinasabi, wag kayo malala, economic provision na. Pero pag binuksan mo yan, inumpisahan mo yan, Pandora's box yan, pwedeng tuloy-tuloy yan. Pwedeng yung usapin na halimbawa ng pagpapalawig ng termino ng Pangulo. O pwedeng pagbabago sa mga sistema ng pamamahala. So a lot of those things pwedeng mabuksan talaga kapag ganyan ang nangyari. Ang tawag po doon, attorney, ayun na nga may mga naglulutang, imbis na nakakadagdago ng stability, parang nakakagulo pa ang mga ganito sa isipan ng mga kababayan natin. O kaya naman, nalilihi sila sa tunay na usapin. Kung talagang may gustong pagbabago, yung pagbabago ng presyo ng bilihin, bumaba naman. Tama ho kayo. Tsaka unang-una sa lahat, sa totoo nga lang ho, at dapat maintindihan ho ito ng mga tao ho kasi, ang Filipino po, masyado ho tayong masyado ang politika ngayon. Kapag magsabi ka halimbawa na kailangan mo ng mga ganyang charter change, natatakot yung mga tao Baka kung ano magiging dahilan yan Baka magamit na naman sa politika. At yan ang isang pangamba na hindi ho natin talaga pwedeng alisin. Naputol po tayo kanina dun sa mga katawagang charter change. As a charter change, may CONAS. Meron pang tawag dyan, CONCON. Pareho din naman ng ang mithiin, kalikutin ang konstitusyon.
O kasi ang nagiging problema dito, may mga sinasabi, etong gawin natin kasi piecemeal. But at the end of the day, pag binuksan mo yan, anything really goes. Mm. Tsaka pangalawa nga, lagi na sinasabi ko, napakabata pa ho ng ating saligang batas. Kaumpisa pa lang, gusto na nilang palitan yan. At alam naman natin na sa bandang huli, slippery slope yan. Pagka binuksan mo, yung mga gusto mong palitan na sabi mo, I remember before economic provision, ito pati yung mga definition of certain terms. Ang purpose ng Supreme Court ay bigyan linaw yung mga seemingly kumbaga difficult to understand na mga provisions kung paano dapat i-construe yan. At sa habang panahon na nandiyan ng Korte Suprema, nagawa naman nila na ma-define yung mga terms na sa totoo lang ay hindi natin halimbawa maiintindihan. Kasi yan ang trabaho nila, to interpret. O pangalawa, tingnan nyo gusto nilang baguhin yung konstitusyon. May isang issue tayo, tingnan mo yung issue ng political dynasty. Yan nga po. Nakalagay sa konstitusyon niya, nangangailangan ng enabling law. Bago nila problemahin sa lahat, unahin muna nila yan. Sila lang yung nagiging kongresista. Sila lang yung mga senador, yung mga mayor, governor. Parang ang posisyon, parang property na ipinamamana sa anak. Di ba, pati hindi nila magawa-gawa yan, it needs an enabling law. Why couldn't they actually take care of that? For example, so ang daming mga issue na dapat unahin. Dahil po, nababahala tayo dahil sa mga ganyang usapin. Dito, attorney, sinasabi, parang ang pakahulugan ng pakakaintindi ko sa inyo dito, na kapag hindi na natin dapat kalikutin ang Constitution. Unahin lang itong basic na ito, yung enabling law na lang na binabanggit nyo na political dynasty. Doon lang uusad na. Mawawala na yung mga tinatawag na patronage politics at yung iba pang mga kaakibat nitong epekto. Attorney. Exactly. Bukod doon dyan, maraming mga batas na medyo archaic na, dated na. Pwede sana nilang ayusin. Or for example, itong usapin halimbawa sa criminal law na lang. Although may move na yaan ay baguhin, yan ang unang dapat irepaso natin dahil marami dyan ang mga provision. Kung hindi man unfair, ay dated na. Halimbawa, yung definition ng concubinage at adultery, iba ang standard sa babae at lalaki. So that has to be critically looked into. Yung isa pinalimbawa sa family code, sa civil code. Ang daming mga batas na kailangan nang i-amend at i-revise, which they should actually focus their attention on. Attorney, ito diba? pa, isa pang, speaking of forthwith, nang talagang madali ang action, ito yung zero tariff po pala, meron po palang mga nagsasabi na ito pala ay hindi pa, hindi pa executory, ang sinasabing hindi pa dapat. Re-reviewin pa pala ito ng Kongreso, lalo na ng ating ng Senado, yung treaty na ito, kaysa puntahan pa nila itong charter change. Ito na, asikasuhin nila, yung zero tariff. Kagaya ho yan, kasi sa totoo lang, medyo lugi talaga tayo dyan, pag-aralan yan. Kasi ganito po yan, noong pong nawala ang Soviet Union, di ba, through glasses and perestroika, ang mga bansa po, nagmo-move towards trade liberalization. So in fact nga po, ideally, mas maganda kung wala ng mga taripa, wala ng mga custom duties na binabayad. And in fact, we've seen the creation of a lot of economic groups, hindi ba? Tama po. At nakita naman natin yan BRICS, na nangyayari sa mga bansa. Opo. Kaso ang nagiging problema, himbis na pag-usapan yan, nauubos yung usapan natin sa politika. Sa tingin nyo ba gusto nilang baguhin ang Constitution dahil talagang naniniwala sila na yun ang problema? Hindi. Gusto nilang baguhin ang Constitution sa totoo lang kasi gusto nilang mabigyan ng pagkakataon na babago yung mga provision dyan na makakapag-serve ng kanilang mga personal na interest. Kasi ang daming dapat ayusin Tsaka historically, kung tingnan nyo unang constitution natin ay 1935. O yan ay sinundan ng 1973 na kung tutuusin, hindi pa nga yan dapat papalitan. Kaya lang napalitan kasi nagkaroon ng martial law. Di ba napakahaba ng mga panahon na binibilang at eto na naman tayo, gusto na naman natin magpalit. And globally, tingnan mo yung mga ibang mga bansa, hindi naman nila ginagalaw ang konstitusyon because at the end of the day, wala naman halos problema sa konstitusyon natin sapagkat yan ay nagbibigay giya lang sa mga batas na dapat ibalangkas ng Kongreso.
Eh, ang daming dapat ayusin dyan, hindi nila ayusin. Eh So ba, ano bakit nga, ba ano, pinakaialaman nila yan? pagka nagkakaroon ng mga krisis-krisis tayo na medyo, ang sisisihin nila si Konstitusyon. Nandyan na nga po yan. Tama, sabi nyo nga po, andyan naman ho ang Korte Suprema na i-interpreta kung ito nga po ay nasa constitutional, meron na nga interpretasyon ng Korte Suprema, yung iba hindi naman sinisunod. Actually, maraming interpretasyon ng Korte Suprema, hindi lang nahayag dahil siyempre wala tayong reklamo. Ito lang kasi ayaw lang nila yung desisyon ng Korte Suprema. Kung ayaw nila yung desisyon ng Korte Suprema, ang solusyon ay babaguhin ng Konstitusyon. Hindi naman ho tama yun. Alam nyo kasi, nakakaduda kasi pagka yung mga politiko ang gustong magbago niyan. Kasi, di bali sana kung ginawa na nila yung dapat gawin lahat at nakikita natin na ang talagang solusyon ay i-amendahan ang saligang batas, then that would actually make sense. But at the end of the day, alam naman natin, hindi naman yan ang problema. Isipin nyo yun na lang usapin ng budget halimbawa, hindi nga nila maayos-ayos yan, yung insertion na lang. They're trying to circumvent the law by making insertions, hindi ho ba? Kita mo tong Senado, di ba, 145 billion ang insertion niya sa 2025. Tinanggal natin ang Countrywide Development Fund, tinanggal natin ang PDAF. O anong pinalit natin? Itong insertion, sinasabi natin, hindi naman hawak ng senador yung pera, hindi naman hawak ng kongresista, tumadaan naman sa DBM. Pero sa tunay na buhay, kung mo sa kanila yan, sa constituents nila yan, pag may contractor yan, hindi mo maalis na isipin na meron pa rin silang komisyon. Diba? Kaya nga itong issue na lang halimbawa nitong pagpapakulong natin itong mga responsable sa flood control projects natin. O yung mga listahan dyan ay mga kontratista. Paano natin yan mauugnay sa mga senador at kongresista na hindi naman pumipirma pero tumatanggap ng pera? So yun ang ibig sabihin, if you want to push for meaningful and genuine reforms, unahin natin yung mga kailangan. Kasi yung Constitution, guide lang yan. Yan kumbaga ang fundamental law of the land, lahat ng batas ay papasok lang dyan. O case in point, di ba? Sabi nila may problema daw sa Constitution, yung 60-40 Filipino foreign ownership, hindi ba? So kasi when it comes to public utilities, it should be 60% Filipino-owned. Tsaka may requirement pa na dispersal of ownership under the Constitution. Di ba yung Kongreso na kapag pasa nga sila ng batas, nire-define nila yung public utility. So ngayon, yung TV, yung radyo, yung telco, and a lot of those industries considered as public utilities before, hindi na public utilities now. So hindi na sila bound sa 60-40 requirement ng saligang batas. So ibig sabihin yun nga, naging creative sila, hindi binago yung Constitution bakit hindi nila gawin yung creativity na yan to talk about how we can improve legislation by coming up with meaningful measures that would really help the public and ameliorate the living conditions. So parang attorney, sabi niya, pag gusto may paraan, pagka ayaw, ang dami mga dahilan. Exactly. Tsaka alam naman natin ang problema, korupsyon. Alam natin, hindi maganda na papatupad ang batas. Di ayusin natin yung mga problema na yon kaysa galawin mo yung isang bagay na mas malaki yung pangamba na magamit sa politika kaysa makatulong. Diba? Ang parang na po ito, calibrated po ito, attorney. Sabi niyo nga, slippery slope po ito, 2020 dito papunta. Ang problema kasi dyan, Sir Benji, baka i-weaponize itong move to amend to serve their vested interests, which won't be surprising kung gagawin nila. Kasi kung talagang if they really care, alam nila na ang problema hindi sa saligang batas. Ang problema, gumawa ng mas tamang batas. Maraming mga batas na nangangailangan ng revision, ng amendahan. Di yan ang munang ayusin nila. Hindi ba? At kung sila yung mga senador at kongresista, yun ayusin nila. Tanggalin nila yung mga lintik na insertion na yan if they really care. Huwag silang tumanggap ng komisyon. Kaya ang problema, babaguhin nila yung konstitusyon, pero yung mga kanilang maling gawain, ginagawa pa rin nila. Ano sa tayo pupulutin? Attorney, hindi problema ang saligang batas. Ang problema, mambabatas. Kung yung iba pa dyan, mambubutas. Hindi naman talaga qualified. Akalain mo, merienda lang kapag may session. Di ho ba? So marami tayong problema na sana ayusin. Ngayon po anong tawag doon sa ang pinaka sa umagang ito ang hindi natin maintindihan yung ating kakanin hanggang ngayon napakamahal. Kaya bang isolve ito ng sa pagpapalit ng saligang batas ay pag-amyenda ng saligang batas?
O kagaya ho yan, yung usapin nga ng bigas natin, di ba, 20 pesos. Magagawa nila yan, pero anong gagawin? Isasubsidiya. Hindi naman tama yun. Kasi imbis na yung perang gagamitin mo sa ibang bagay, mapupunta dito sa bigas. Sa totoo lang ang cost of production para makapag-ani po ng palay, minsan naglalaro sa 16 pesos, sa 14, sa 17, pinakamababa na yung 12. Sa ating pong kalakaran, pagka yan ay na-harvest na magsasaka, dumadaan yan sa 6 na middlemen hanggang 7. Di pa paano yan ibababa ho natin ng 20, di ho ba? Ngayon po, Attorney, ang yung national expenditure budget po natin na 6.790 trillion pesos isusumiti na ng Department of Budget and Management sa Kongreso ngayong araw na ito. Kasi budget season, ano ho Opo. ang laki ho ng pondo. Alam ko na mayroon po kayong karanasan sa Senado at Opo. yung mga committee hearings dyan ho ata nangyayari, yung mga tawaran, ano, mga... Hindi yung lang ho, mga nawe-weaponize. So, halimbawa, hindi mo gusto itong ahensya na to, ayaw kang pagbigyan, tatakutin nila na babawasan ng budget. Di ho ba? Para ang nangyayari, ginagawa nilang playground itong Senado at Kongreso para sa kanilang mga bangayan, mga political na interest, ang nakakawawa ang taong bayan. Di ho ba? Ang gusto ko lang sabihin, kailangan talaga good governance. Yan lang and if the president has the political will to do that, the rest will follow.